demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Ang naglalagda at naghahanap ng buong sa atin. Mga kababayan, you and me, W-E-A-R-E-O-N-E. We are one, we are one, Pilipinas, we are one. We are one, we are one, after all this. We are one, we are one, we are one. Sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila ng mamamayang Pilipino. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang tax ng bayan ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. At sila natutulog sa mga komportabling bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain. Pero ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, minimum wage earner. Kayo, bilib na talaga ako sa inyong lahat. Ang nag-iisang INC na kapananindigan ay talaga naman yung kapatiran nyo. Pag tinawag na kapatid, sama-sama at totoo. We are one! We are one! We are one! We are one! We are one na ayaw sa buhaya. We are one na ayaw sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila ng mamamayang Pilipino. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang tax ng bayan ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Tayo ang inaapi nila samantalang sila natutulog sa mga komportabling bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain. Pero ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, minimum wage earner, hirap na hirap. Magkano isang kilo ng bigas ngayon? 50, di ba? 60. Okay. Magkano minimum wage? 500. Pucha, sorry.
sorry. Sorry guys. Alam ko bawal, pero hindi ka nakakapagpigil eh. So, 500, isipin mo wala pang 10 kilo ng bigas. Di ba? 635. 95. Let's say, 10 kilos. Sa 1 kilo, ilan nakakakain? 5? Tatlo? Oh my gosh, 3 yung iba. 5? 3. Okay, 3 lang daw. Minimum sa Pilipino, 4 sa isang pamilya. Nanay, tatay, 2 anak. Okay? So imagine ninyo, 1 kilo, 3. Kulang, di ba? Paano pa ang tubig? Pambayad sa tubig. Pambayad sa kuryente, mahal. Ano yung pambayad sa upa? Pamasahin nyo araw-araw. Pagkain ng bawat empleyado ng mamamayang Pilipino araw-araw. Wala pa doon ang pagkain at saka pagpapaaral, baon, pabaon, and everything. Saan tayo pupulutin? Kampungan. Hindi nila tayo naiintindihan kasi hindi sila galing sa hirap. Hindi nila nararanasan ang hirap na dinadanas ng ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tamang tax kahit hirap na at sila anong ginagawa? Anong ginagawa? Ninanakaw. Alam mo, alam mo ang tawag ko dyan? Alam niyo yung kalyo? Alam niyo yung kalyo, di ba? Kasi kung masisipag kayo, may kalyo kayo. Kahit na anong tanggal mo, ang kapal ng kalyo, bumabalik pa rin. Ganyan sila kakapal. Ganyan kakapal ang mga pagbubuhay. Mga kalyo. Hindi lang buhaya, mga kalyo pa. Eto pa. Eto naman mga mainstream media ngayon, ang sabi nila, yung mga bayaran dyan, siya kayo, mahiya kayo. Sabi nyo, wala ng tao at kukunti ang tao dito sa EDSA. Nuknuka kayo na sinungaling. Sinungaling kayo. Sa mga gumagawa ng issue sa rally dito ng INC sa EDSA, inggit kayo kasi hindi nyo kayang manindigan. Naninindigan kayo sa personal nyong interes. Sisiraan nyo ang dami nyong page pinagagawa sa Facebook. At inaano pa kayo ng INC? Eh, kinakalaban nga nila mga magnanakaw eh. Eh kayo, akampi ba kayo ng magnanakaw kaya nyo tinitira ang INC? Lahat ng nag-i-issue dito sa rally dito sa EDSA, kakampi kayo ng mga magnanakaw at nakinabang kayo sa maleta. Makapal na kayo, kakapal nyo. Kayo! Ang level, no? Alam mo, kakagulat eh. Actually, hindi nakakagulat. Normal na sa kanila, ilan witness ang lumabas. Lahat kapag hindi pabor sa kanila, dinidimanda, pinapasama, kinukulong. Lantaran ang kawalang hiyaan na pinagtatakpan ang pagnanakaw sa gobyerno. Sila lahat damay. Alam mo, ang Diyos marunong. Paulit-ulit ko to sinasabi. Ang karma, hindi mo alam saan tatama. Minsan, doon sa hindi mo inaasahan. Sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, o sa sarili mong kabuhayan. Ano, lunod na tayo sa kasinungalingan! Lunod na tayo sa utang! Kung hindi sa OFW, recession na tayo! Wala na lahat na trabaho. Bakit wala pong investor sa Pilipinas? Ang taas ng kuryente! Pag nagtayo ka ng factory,
kasal, di ba? Diba? Oh, di ba? Bulok ang politika natin. Diba? Kitang-kita, they don't want to invest kasi ang gulo. Tapos eto mga mamamayang Pilipino dito, naninindigan, ginagawan kayo ng issue ng mga inggitero, kakampi ng mga magnanakaw. Tuloy natin ipagdasal, mga kapatid. Kayo, kakapal ng mukha nyo. Sobra. At yung mga nagtatapang-tapangan sa social media at nagbebend ng law ng mga abogado, lahat kayo may araw. Nakalista kayo sa amin. Nakakahiya kayo. Abogado man pa man kayong tinawag. Pero binibend nyo yung law at lalo na ang mga legislator kuno. Hamon ko kay Ombudsman Boying Remulla. Bago mo kasuhan at ikulong ang mga gusto mong ikulong, unahin mo ang mastermind at sinasabi mo pinakamalala na magnanakaw sa kabanang bayan na si Martin Romualdez. Siya ang unahin nyo. Dahil ang tagal nyo nang sinabi yung kasong yan. Pero hanggang ngayon, hindi mabuo. Ano, Brad ba? Sayan. Maraming salamat at patuloy tayong magdasal para sa bayan. Sino ulit yun? Arnold! Arnold Flavio! We are one! We are one! We are one! Sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila ng mamamayang Pilipino. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang tax ng bayan ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Ang sila natutulog sa mga komportabling bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain. Pero ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, wage earner. Kayo, bilib na talaga ako sa inyong lahat. Ang nag-iisang INC na kapagnanindigan ay talaga naman yung kapatiran nyo. Pag tinawag na kapatid, sama-sama at totoo. We are one! We are one! We are one! We are one! We are one na ayaw sa buhaya. We are one na ayaw sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila ng mamamayang Pilipino. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang tax ng bayan ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Tayo ang inaapi nila samantalang sila natutulog sa mga komportabling bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain. Pero ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, minimum wage earner, hirap na hirap. Magkano isang kilo ng bigas ngayon? 50, di ba? 60. Okay. Magkano minimum wage? 500. Pucha, sorry. Sorry guys. Alam ko bawal, pero hindi ka nakakapagpigil eh. So, 500, isipin mo wala pang 10 kilo ng bigas. Di ba? 635. 95. What's that saying? 10 kilos. Sa isang kilo, ilan nakakakain? 5? Tatlo? Oh my gosh, tatlo yung iba. 5? Tatlo. Okay,
gobyerno. Kulang, di ba? Paano pa ang tubig? Pambayad sa tubig. Pambayad sa kuryenteng mahal. Ano yung pambayad sa upa? Pamasahin nyo araw-araw. Pagkain ng bawat empleyado ng mamamayang Pilipino araw-araw. Wala pa doon ang pagkain at saka pagpapaaral, baon, pabaon, and everything. Saan tayo pupulutin? Kangkungan. Hindi nila tayo naiintindihan kasi hindi sila galing sa hirap. Hindi nila nararanasan ang hirap na dinadanas ng ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tamang tax kahit hirap na at sila anong ginagawa? Anong ginagawa? Ninanakaw. Alam mo, mandarabok. Alam mo ang tawag ko dyan? Alam niyo yung kalyo? Alam niyo yung kalyo, di ba? Kasi kung masisipag kayo, may kalyo kayo. Kahit na anong tanggal mo, ang kapal ng kalyo, bumabalik pa rin. Ganyan sila kakapal. Ganyan kakapal ang mga pagmamahal. Mga kalyo. Hindi lang buhaya, mga kalyo pa. Kalyo! 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 Eto pa. Eto na po mga mainstream media ngayon. Ang sabi nila, yung mga bayaran dyan, sinisya kayo, mahiya kayo. Sabi nyo, wala ng tao at kukunti ang tao dito sa EDSA. Nuknuka kayo na sinungaling. Sinungaling kayo. Sa mga gumagawa ng issue sa rally dito ng INC sa EDSA, inggit kayo kasi hindi nyo kayang manindigan. Nanindigan kayo sa personal nyong interes. Sisiraan nyo ang dami nyong page pinagagawa sa Facebook. Ano inaano ba kayo ng INC? Kinakalaban nga nila mga magnanakaw eh. Eh kayo, akampi ba kayo ng magnanakaw kaya nyo tinitira ang INC? Lahat ng nag-i-issue dito, sa rally dito sa EDSA, kakampi kayo ng mga magnanakaw at nakinabang kayo sa maleta. Makapal na kayo, kakapal nyo. Kayo! Level, no? Alam mo, kakagulat eh. Actually, hindi nakakagulat. Normal na sa kanila. Ilan witness ang lumabas. Lahat kapag hindi pabor sa kanila, dinidimanda, pinapasama, kinukulong. Lantaran ang kawalang hiyaan na pinagtatakpan ang pagnanakaw sa gobyerno. Sila lahat damay. Alam mo, ang Diyos marunong. Paulit-ulit ko ito sinasabi. Ang karma, hindi mo alam saan tatama. Minsan, doon sa hindi mo inaasahan. Sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, o sa sarili mong kabuhayan. Ano, lunod na tayo sa kasinungalingan! Lunod na tayo sa utang! Ako rito! Kung hindi sa OFW, recession na tayo! Wala na lahat na trabaho. Bakit wala pong investor sa Pilipinas? Ang taas ng kuryente! Pag nagtayo ka ng factory, kuryente ang mahal, di ba? Diba? Oh, di ba? Bulok ang politika natin. Diba? Kitang-kita, they don't want to invest kasi ang gulo. Tapos eto mga mamamayang Pilipino dito, naninindigan, ginagawan kayo ng issue ng mga inggiterong kakampi na mga magnanakaw. Patuloy natin ipagdasal, mga kapatid. Kayo, kakapal ng mukha nyo. Sobra. At yung mga nagtatapang-tapangan sa social media at nagbebend ng law ng mga abogado, lahat kayo may araw. Nakalista kayo sa amin.
gusto mong ikulong? Unahin mo ang mastermind at sinasabi mo, pinakamalala na magnanakaw sa kabanang bayan na si Martin Romualdez. Siya ang unahin nyo. Dahil ang tagal nyo nang sinabi yung kasong yan. Pero hanggang ngayon, hindi mabuo. Ano, Brad ba? Sa yan. Maraming salamat at patuloy tayong magdasal para sa bayan. Sino ulit yun? Arnold! Arnold Flavio! Rolex naman yung bigot pa.
Mga kasama, wala po ang babato ng tubig. Wala po ang babato. Mga kasama, wala po ang babato. Wala po ang tubig. May tension talaga sa area na to guys. Parang yung mga riders hindi ano nila yung mga pulis na natulak nila. Ibang klase ito si Erwin Tulfo. Mag-move on na lang daw tayo sa flood control. Ayop ka, boy. Hindi naman daw umiikot sa flood control ang buhay natin. Ulol! Para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan. Sila pa nais kasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas. The near is end. Nagsalita na po ang Iglesia ni Cristo. We are one! We are one! We are one! Sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahirapan